Pinagsabihan pero hindi paparusahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang guro nag-viral matapos mag-live stream ang panenermo niya sa kanyang mga estudyante. Sinabi yan ng bise sa pagpunta niya sa Cambodia kung saan sinagot din niya ang ilang pang-issue sa politika. Saksi si Jonathan Andal. Ang nag-viral na panenermo ng isang public school teacher na na-live stream sa social media nakarating na kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Walang penalty, no? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Sakaling may estudyante raw na nagka-anxiety dahil doon, pwede anyang bigyan ng psychosocial intervention ng mga guro. Bumisita at namahagi ng libro sa isang public elementary school dito sa Phnom Penh sa Cambodia si Vice President Duterte para sa SIMEO o Southeast Asian Ministers of Education Organization kung saan nagsisilbi siyang Council President. Hindi naman nagkomento ang bise sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kanyang sinusuportahan. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no. What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Tinanong din namin ang bise tungkol sa pinalutang na Duterte sa 2028. Ma'am, sabi ni Atty. Panelo, susuportahan daw niya ang Duterte tandem sa 2028. Totoo po bang may ganun tandem sa 2028 presidential? Yes, nagpalabas po tayo ng statement kamakailan lang. Sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Kanina, nag-courtesy call si VP Sara sa Minister of Education ng Cambodia. Binisita rin niya ang isang Philippine International School sa Phnom Penh. Nakipagkita rin si Sara sa Filipino community dito sa Cambodia. Sa ngayon, naabot sa halos 6,000 ang mga OFW dito sa Cambodia. At karamihan dyan ay mga guro. Kabilang dyan si Dorothy na kumikita ng halos 40,000 piso kada buwan bilang English teacher. $800 to $900. Sa Pinas kasi, para mahirap magturo sa special education. Dito, they give a lot of opportunities for special teachers. Ang good news sa mga gusto ring magtrabaho rito bilang guro, naghahanap ng mga Pilipinong English teacher ang Cambodia. Naghahanap pa rin po sila ng mga teachers dito sa Cambodia. Gusto nila yung English natin. Mas naiintindihan nila, I guess, kaysa sa mga Amerikano kasi accentless tayo. Sa website ng DMW o Department of Migrant Workers, pwedeng maghanap ng job posting. Kailangan dumaan sa lehitimong recruitment agency dahil bawal dito ang direct hire. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.